Hi friends! Welcome back to my mini vlog. So for today's video po, ako ay mag-room cleaning. Ayan. So, at magpapait na rin ako ng bedsheet. So bago ako magpalit, inuuna ko muna talaga labhan yung mga comforter namin para maisampay ko na sa labas at matuyo sila na mabilis. Siyempre, minsan umuulan-ulan na kapag kahapon or nung mga nakaraang weekends, bigla pong umulan ng dire-diretso. So, mas maganda, the early, the better, na lalaban sila para matuyo agad. So, yan, nagpapait na ako ng aking punda. So, ang aking punda ay close talaga siya. Meron siyang zipper para hindi natatanggal-tanggal yung punda. And isa pa, ganun din po yung aming bedsheet. Ano po siya, parang fully ano siya, covered po siya. Kasi mas gusto ko siya kasi mas neat tingnan. Tapos kahit lumundag-lundag ka dyan at kahit na anong gawin mo, same na same pa rin siya at hindi na yuyukot. And mas maganda kapag fitted talaga yung naipatahi mo na bedsheet. Kasi pagka fit na fit siya, syempre mas magandang tignan. Meron lamang ako siguro mga 4 to 5 pieces na bedsheet. Kasi ayoko rin naman ng sobrang madami. And pag sobrang madami, hindi ko rin alam kung saan ko sila ilalagay kasi limited lang din yung space namin doon sa aming aparador. And itong mga punto ko na ito at bedsheets ay mga 3 to 4 years na sila sa akin. So, matibay naman kahit medyo manipis yung kanilang tela. And pinatahi ko lang ito doon sa suki ko na pinagbibilhan lang din ng mga murang mga bedsheets. And sinabi ko, gusto ko magpatahi sa kanya ng ganito, ganyan. Sasabihin mo lang naman yung mga gusto mo sa kanya. And then, yun na rin yung magiging resulta. Yun na rin yung gagawin nila. So, dahil medyo masakit ang ulo ko kaninang umaga pagkagising namin ni baby, sinabi ko kay husband na gusto kong mag-extend pa ng at least mga 1 to 2 hours na sleep para mas prepared ako for the whole day na mag-aalaga or kung ano pang iba pang mga gagawin dito po sa loob ng bahay. And kasi yung aming Angel, mga 2 PM pa naman siya dadating. So, i-assist niya ako na mag-alaga kay baby pagdating niya dito. Or kahit naman hindi ko siya utusan, kung ano yung mga nakikita niya, nakukusa naman na talaga siyang kumilos. So, pagkagising ko, si baby ay napaliguan na, napakain na ni husband. So, ang ginawa ko na lang ay pinatulog siya. So, habang tulog siya, ito na po yung ginagawa ko. So, every once a week ako nagpapalit ng mga bedsheets namin. Kasi kapag hindi, medyo nangangati-ngati na tayo dyan. Tsaka, syempre, ayaw naman natin ng amoy pawis or iba pang, alam mo yun, hindi maganda or kanais-nais na amoy bago natin siya papalitan. Pero syempre, kaya ako ginagawa yan para hindi rin mahirap siyang labhan, di ba? Kapag medyo hindi pa siya ganun sobrang mabaho or ano pa man, madali lang siyang labhan, especially dahil ang gamit lang naman natin na washing machine ay yung automatic. So, paikot-ikot lamang siya dyan. Kapag nagpalit tayo ng bedsheet, syempre kukumpletuhin na natin yan. Nilinisan natin yung mga bintana, yung mga screen, yung mga grills doon sa labas, ano, para syempre total package na siya. Pati na rin itong lamesa, yung mga computer, yung mga monitor, ayan. Kailangan linisan na rin natin siya. And isa pa, lagi ko nga sinasabi na kapag meron kang baby sa loob ng bahay, syempre, we try our best para malinisan yung buong bahay natin at para maiwasan din nila yung magkasakit, 'di ba? Ayaw natin silang magkasakit. So, dahil meron kang maliit pa na baby, mabilisan lang talaga ang kilos natin dito. So, ito na po yung pinaka-finish ng ating paglilinis ng ating kwarto. Thank you for watching with me and I hope na meron kayong napakagandang araw po ngayon. So, babu!